And today, naging official na nga si Senator Villanueva has joined the camp of Senator Win Gatchalian. Was I disappointed? Yes. Was I surprised? No. Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Bago pa man dumating po ang araw na ito, there has been telltale signs na babaliktad na itong si Joel Villanueva. At couple of days ago, nilabas ko nga yan, naglabas ng pahayag si Senator Villanueva na sinabi ko na narinig ko siyang nagsalita si Senator Villanueva, marami siyang salita na ginamit pero tila parang wala siyang sinasabi. At alam na natin noon na ito ay tungkol sa mga pananakot na mga kaso na isasampa kagaya ng pinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, kagaya ng nangyari kay Jinggoy Estrada. Pero dalawang senador, magkaiba ang naging resulta. Yung isa, hindi naman mananampalataya o nagsasabing siya ay Kristiyano, at yung isa ay Kristiyano, sumisigaw sa pulpito, may hawak na Biblia, naiiyak tuwing pinag-uusapan ang katarungan at katwiran. Pero yung isa ay tahimik na tinanggap ang anumang sasapitin niya at mas pinili na makipaglaban kaysa yumukod doon sa mga nananakot sa kanya. At yung isa ay tila parang bumigay na doon sa pressure ng pananakot. At sa kanya pagbabalik doon sa Senado, muli babasahin ninyo yung body language ni Senator Joel Villanueva. Yung mga taong kumakamay sa kanya, parang imbis na maging masaya, ay parang nalungkot pa. Tingnan nyo yung mukha ni Kiko Pangilinan. Sabagay, lagi naman mukhang malungkot yun. Pero sana maisip ni Senator Villanueva na bawat tao na kumamay sa kanya, yumakap sa kanya, ngumiti doon, ay hindi niya totoong kaibigan kasi alam nila ang dahilan kung bakit siya naroroon at sila rin ang dahilan kung bakit siya naroroon at bakit siya kailangan magpalit ng kanyang kampo. Ang mas nakalulungkot po dito ay winarningan ko na ito noon na yung gagawin ni Senator Villanueva will have not only political implications, but also implications for his church and their congregation, the JIL. JIL is probably the biggest born-again Christian organization or church in the Philippines. But with this, I think marami ang madidisappoint. As a matter of fact, marami na ako nare-receive na message ngayon ng mga miyembro ng kapatiran na disappoint dito sa sitwasyon na ito. At meron din mga nag-message sa akin kahapon na sinasabi na mali daw ako na personal daw nilang nakausap si Senator Villanueva at inassure sila na hindi siya magpapalit ng kampo. Eh paano na yan? Nagpalit na nga ng kampo. Ang naging tugon ko lang sa kanila, sige po, tingnan na lang natin bukas. At eto na yung bukas. At hindi po tayo nagkamali. At hindi rin ako nagkamali doon sa magiging epekto nito. Marami tayong mga nabasang mga memes na yung JIL pinalitan na ng pangalan, may mga moniker na ilalagay kay Joel Villanueva, BBM is Lord, kaya ako nalulungkot doon kasi pati yung pangalan ng Panginoon ay nalagay sa katuya-tuyang sitwasyon. At ang naglagay sa Panginoon sa atin sa ganitong katatayuan ay yung pahayag mismo ni Joel Villanueva na sinasabi niya susundin niya ang konsensya at ang will ng Panginoon. Ngayon, nadamay pa ang Panginoon dito sa ginawa niya. Ngayon, ang excuse niya, kaya ako ginawa ito ang gusto ng Panginoon para sa kanya. Well, kung eventually ay mapapatunayan na kung magkaroon man ito ng kaso, paano ko mapatunayan na mayroon kang totoong partisipasyon doon sa katiwalian? Kasi may mga testigo na nagsasabi na ikaw ay may partisipasyon doon sa katiwalian. At sinasabi ng ombudsman na ikaw ay kakasuhan ng plunder. Halimbawa na lang, naganap yung pagkakaso sa iyo ng plunder at napatunayan na may kasalanan ka. Will pa ba ng Panginoon yon? Ikalawa,
Kung hindi naman ikaw masampahan ng kaso dahil sa paglipat mo ng kampo, will pa rin ba ng Panginoon yan na matabunan yung mga testigo laban sa iyo at yung kaso ng plunder ay mawala na dahil sa iyong paglipat ng kampo? Will pa ba yan ng Panginoon? And that is the bad thing about using the name of the Lord in your political decisions. Sana kung gagawa kayo ng desisyon na ganyan, tindigan nyo na lang yan base sa mga legal ninyong basehan. Okay lang yan kung ikaw ay nagkakalat ng salita ng Panginoon o ikaw ay gumaganap na yung misyon bilang isang pastor. You invoke the name of the Lord any time of the day. But every time that you make a political decision such as this, paglipat ng kampo at gagamitin yung pangalan ng Panginoon, gagawing excuse yan kasi itong will ng Panginoon. That is nothing short of blasphemy. At gagawa ka ng isang kasinungalingan, gagamitin mo pa yung pangalan ng ating Panginoon. That's why I've been asking for prayers since several days ago. Prayers for Senator Villanueva and prayers for the Villanueva family and also for the JIL. Marami po tayong mga kaibigan, mga kapatid na naglilingkod sa JIL. And I know many of them are disappointed. They are disappointed because alam naman ng lahat that if you take this arrangement with this administration, ang malinaw dyan ay tila meron kang pinagtatakpan na katiwalian. At sinasabi nila, mabuti pa si Jinggoy. Bagamat hindi nagpo-profess na siya ay Kristiyano o mananampalataya, na natili siyang matibay. Maraming mga pagwawangis din na ginagawa ang mga tao, kagaya nila Apostol Pablo at mga disipulo ng Panginoon. Halos lahat sila inakulong. They were persecuted for being Christians. And yet, they did not relent kasi nagtiwala sila sa gagawin ng Panginoon. Iyon ang totoong will ng Panginoon. And even if they died for their cause, sa pagkakalat nila ng salita ng Panginoon, ay tinanggap nila iyon ng maluwag. Many great leaders in the Philippines, many senators, ang panahon ng martial law ay mga nakulong. Kasama dyan sila Ninoy Aquino, si Nene Pimentel, sila Jovito Salonga, many others, sina Pepe Jocno, sina Chino Roses, and many other, sina Tep Tanyada, many luminaries, na yung kanilang mga anak ngayon ay nakakampi dito ngayon sa administrasyon. But these are the gentlemen na dapat nating hangaan because in the face of threats against their personal security and liberty, they decided to stand their ground. Hindi po nagkaroon ng issue ng katiwalian ang mga senador, mga leader na binanggit ko noon. Sila po ay ikinulong dahil sa kanilang paniniwala. Pero ito kakaiba. Yung mga senador, inaakusahan ng kung ano-anong katiwalian ng pagnanakaw. Kaya totoo yan o hindi, ibig sabihin nito, may dahilan kung bakit ikaw ay natatakot dahil merong isang senador na tinakot din pero hindi bumigay at hindi natakot. I just hope that the JIL will be able to survive through this and absorb this attack from the enemy. Hindi lamang po ang JIL ang under attack dito. It's the entire Christendom, institutions, churches. Nakikita ninyo yung paghahati-hati at kung papaano nawawalan ng moral ascendancy and authority ang mga simbahan sa panahon na ito sapagkat nai-involve ang mga leader nito sa mga katiwalian. But hindi po ito ang mga kagaya ni Senator Villanueva, nila Congressman Abante. This is not a general categorization of who we are as a nation, of who we are as Christians. Maraming nagsasabi wala ng pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko, huwag kayong susuko, meron pa. Hanggat meron tayong tunay na Panginoon, meron pang pag-asa para sa Pilipinas. Kailangan lang patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makialam, patuloy tayong mag-aral. So, bago pa man lumipat ng kampo itong sila Senator Chis Escudero at saka si Joy Villanueva, sinisiwalat na noon ni Senate President, the previous Senate President Alan Peter Cayetano, ang mga senador ay tinatakot kaya nila Jinggoy Estrada na sasampahan ng kaso, sina Joy Villanueva at posible din itong sina Chis Escudero na sinabi naman ng
ombudsman, nasasampahan nila ng kaso. Kasama nga si Romualdez, si Jesus Escudero, tsaka itong si Joel Villanueva, at tsaka si Jinggoy Estrada. Pero bakit si Jinggoy Estrada lang ang may kaso ngayon? Sa paglipat ng kampo nitong sina Jesus Escudero at saka sina Joel Villanueva, tila biglang naging tahimik ang ombudsman ngayon sa mga sinasabi niyang isasampang kaso laban dito sa dalawang senador na ito. Anong nangyari? Totoo ba ngayon ang sinasabi ni Senator Jesus Escudero na ang kapalit ng paglipat ng kampo nitong dalawang senador na ito ay ang pag-withdraw o hindi pagtutuloy ng kaso laban sa kanila? May problema ang ombudsman dito sapagkat ang mga pahayag nila Bryce Hernandez at saka ni Engineer Alcantara ay mga ebidensyang gagamitin din laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kung hindi nila itutuloy ang kaso dito kay Joel Villanueva, bakit kailangan ituloy ang kaso kay Senator Jinggoy kung pareho naman ang pagmumulan ng kanilang mga ebidensya? Ang determinasyon ba kung sino ang isasampa ay exclusively dito lamang sa diskresyon ng ombudsman at hindi na nakabase sa kung anong ebidensya? Kung walang probable cause kay Joel Villanueva o kay Jesus Escudero, ay mas malamang wala ring probable cause dito kay Jinggoy Estrada. Pero bakit si Jinggoy lang ang may kaso? Ngayon, pag ito ay hindi ninyo isinampa ang kaso kay Joel Villanueva at kay Jesus Escudero, manangahulugan ito, totoo ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito nga ay tungkol lamang sa pagmamaniobra, pagmamanipula at paggamit ng mga opisina ng pamahalaan, tanggapan ng pamahalaan, kagaya ng Ombudsman at ng DOJ, ng Kapulisan, ng NBI. Every institution in this government has been weaponized against those who are opposing this story of corruption dito sa ating pamahalaan. Kapag ikaw ay nasa oposisyon, ikaw ay siguradong kakasuhan. Pero kung ikaw ay kakampi doon sa mga nai-involve sa maleta at katiwalaan, ikaw ay ligtas. Kaya sa panahon na ito, tanggap na namin, Senator Villanueva, na ikaw ay naandyan sa kabilang kampo. Jesus Escudero, okay na yan. Diyan na kayo. Ang tanong lang, nasaan na yung kaso nyo? Yan ang tanong sa ombudsman. Nasaan na yung kaso ng mga taong ito? And then again, habang naririyan kayo, nasaan na yung kaso ni Romualdez? Nag-aabang pa rin ang taong bayan. Nag-aabang kami ng kasagutan. Hindi pwedeng puro bola-bola lang itong binibigay nyo sa amin. Kailangan namin ng totoo at konkretong kasagutan mula sa inyo. May ninakaw ba si Joel Villanueva o wala? May ninakaw ba o may kaso ba ng plunder si Jesus Escudero o wala? At kung wala silang kaso, bakit may kaso si Jinggoy Estrada? Tayong lahat, mga iskumbro, huwag kayong titigil sa pagtatanong, huwag kayong titigil sa pakikilahok, huwag kayong titigil sa pagmamasid, huwag kayong titigil sa pag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.